Kabayan, ang bayan ng Gimba sa lalawigan ng Nueva Ecija ay nangunguna pa rin sa produksyon ng palay sa buong rehiyon at nababalot ng mga produktong pambukid na nakatutulong sa kabuhayan ng nasabing bayan at mga kanugnog na lalawigan. Kung pag-uusapan ng kanilang nasasakop na sakahang lupain at kung mapag-uukulan ng malawak na pansin ng pamahalaan, maaaring makatulong ang Gimba sa pangkalahatang produksyon ng pagkain sa buong Pilipinas. Kapitan, dito sa itinatanim po ninyo, mga gaano kalawak sa bawat isang magsasaka o pamilya ang natatamnan po ng mais? Depende po sa sir, yung luwang nung bukid naman nung may-ari nung bukid. Kasi mayroon yung maluwang, mayroon yung konti lang. Kasi kapag wala pong mahiram na bukid, yun lang sarili niyang bukid ang tatamnan niya. Ay, sabihin, bukod doon sa kanyang sariling bukid, nangihiram pa rin. Nakahiram pa ho. Bakit po? Kung kulang ho yung tatamnan niya at hindi ho matamnan nung may-ari ng bukid at mayroon din siyang itanim na iba yung may-ari ng bukid na yon, pinapahiram po yung iba, sir. Ang ibig niyo sabihin na kung meron dong nagtatanim, halos ang may-ari po iba naman. Iba po ang may-ari yung tanim, sir. Mga ilang ektarya po ang natatamnan nyo, Carlito? Dito sa amin, sir, siguro baka asa 2 o 3 siguro naman na hektarya. Kayo? Dito. Hindi, kayo po, kayo. Ay, sa akin po, wala po akong tanim, kundi palay lang po. Sa palay. Pero sa mais kayo po ay nakakatulong din sa kanila? Ay, siyempre po, bilang ama ng barangay, talagang hinihikayat ko yung pagkakatipiran ng mga kabarangay namin na magtanim ng mais at ito ang konti lang yung tubig na magagamit, hindi tayo gaanong makukonsumuhan, lalo na kung kinakapos tayo sa budget, ito ang pinakadabis kako po na itanim. So after palay, mais naman? Sa main crop po, after ng anihan ng palay sa main crop, mais naman po, gulay, mga ampalaya, ganun. Bayan ng Gimba sa Nueva Ecija, first-class municipality at isang sentro ng mga proyektong makatutulong sa pagpapaunlad ng lipunan, community development, na pag-uukulan ng pansin sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, muli po nating babalikan ang ilang tanong at kaalaman ukol sa mga makabagong lahi ng baboy mula sa John & John Farm. Pagkalipas lamang ng ilang paalala.
Alam po ninyo kabayan, kamakailan, sa pagdalaw ng ating alamin sa Gimba sa Nueva Ecija, napadako kami sa isang commercial farm sa pag-aalaga ng baboy. Tunay na kahanga-hanga ang mga paraan na kanilang naibigay sa alagaan ng baboy, produksyon ng pakain, bigay na tubig, at makabagong bahayan. Ang hindi lamang natanggap ng ating alamin ay ang ginagawang paghahalo-halo ng iba't ibang uri ng lahi upang makakuha ng kakaibang lahing kanilang aalagaan. Ito'y taliwas sa mga natutunan at naipapayo ng mga dalubhasa sa ating alamin. Tulad din ng sa itik kabayan, kailangan nating makapagpalabas at makapag-alaga ng mga matataas na uri ng hayop ng tulad din sa alagang baboy. Alam po ninyo kabayan, higit na kapakipakinabang kung mapananatili nating mataas na uri ng lahi ang ating alagaan at hindi mahahaluan ng ibang hindi kalahi ng nais nating ilagay sa ating kawan. At yaong lamang naipapayo ng mga may higit na karanasan o mga dalubhasa sa pag-aalaga. Ano ang ginagawa nilang testing dito pagsubok sa ibang bansa? Kinukuha na ng dugo from the blood, makikita nila kung stress carrier, stress positive, or stress negative. And sa sinabi mo, paano nating nagiging nakukonvert sila into stress negative? Well, at actually, ito custom made to eh. Ang in-order ko lang talaga, stress negative lines. Meaning to say, bago nila binirade yung mga inahin doon, kinuha na ng dugo, lahat ng stress negative lines, yun lang ang binid nila para sa akin. Ito yung first batch nila. Ibig sabihin, nakikita lang sa dugo kung Oo, sa dugo. stress negative. Oo, sa dugo makikita yun. Ano ang makikita natin? Kunyari, para bigyan mo kami ng paliwanag. Masyadong scientific yun eh, pero silang may testing kit doon. From there, makikita mo lang kung stress negative yung baboy, o stress carrier, o stress positive. Hindi yung gugulating, hoy! Hindi ganon. Like, scientifically done. O scientific, scientific. Sa dugo lang nakikita. Sa dugo lang nakikita. Sana sa tao rin ganyan para mawala yung mga type A personality natin. Ano? Pwedeng gawin sa tao yun. Kaya lang siyempre, ano yun eh, issue na yun, issue. Kung tutuusin kabayan, hindi rin matatawaran ang hangarin ng mga Pilipinong naghahanap ng mga uri ng alagain na makatugon sa kanilang mga pangangailangan. Hindi masama ang gumawa ng mga pagsubok at pagsasaliksik, subalit ito'y nangangailangan ng malawakang pag-aaral upang magtagumpay. Dagdag kaalaman kabayan mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Antabay po kayo kabayan sa mga kasagutan sa mga kahilingan sa ating palatuntunan. Q&A, pagkalipas lamang ng ilang paalala.
Okay kabayan, sagutin po natin ang ilang katanungan ukol sa mga naipapalabas po sa ating palatuntunan. Una mula kay Efren Manaloto ng San Fernando. Kung okay rin daw po ang inahing baboy lalo na ang native na nasa range o likas na kapaligiran. Alam po ninyo, higit pa ngang mas maayos kung nasa natural na kapaligiran ng baboy. Tulad ng ating nakita sa isang palasubukan sa lalawigan ng Quezon. Nakahabong lamang ang inahin at nakatali po ang nasabing alaga. Nasa piling niya ang kanyang mga biik at higit na kampante po ang mga ito. Ang ukol naman sa eel o igat. Tanong mula sa mga nakapanood ng ating palatuntunan, common daw po ang ukol sa marketing o pagbebenta at maayos na pag-aalaga kung kaya't kailangan ang mga kaalaman ukol dito. Ano ang role mo sa igat production at saka sa marketing? Actually, Sir Juan, ang role ko is sa kaibigan ko kasi magkasama kami. Ako po lang yung nagsusupply sa kanya ng igat, similya, pink. Similya. And Saan ka kumuha sa mga farmer? farmer sa Cotabato, Jensan, meron Davao, Cagayan, Apari. Kung matatanong kita, may hanap buhay ba diyan? May kita ba yung mga namimili sa mga farmer natin? Meron. So, Magkano bili naman sa 1 kilo? ang price ngayon sa Sa farmer, ha? farmer, sa kwan po, mga catcher, yung price nila ngayon, catcher price is nasa 6,000 ngayon, sir. 6,000 per kilo. Nakakailang kilo sila sa isang walang buwan na hulihan? Marami, sir. May time isang tao nakakakuha ng mga maximum will be around mga 10 kilos. 10 kilos times ano yon? 6,000? May 60,000 siya? Opo. Ganun ba yan? Saan nahuhuli yan? Sa sir, sa Sa lugar ninyo? Jensan, Cotabato. Ganon. Pupunta na lang ako doon, manghuhuli ako. 60,000. Ilang oras na huhulihin yan sa isang gabi? Medyo matagal din. Kasi mag-start yan sila, sir, mga 7 ng gabi. And then hanggang umaga. 4, 5 o'clock. Pero sabi mo, 1,000 silang mga farmer doon. Lahat ba sila nakakakuha? Meron. Lahat. Yung isa nakakakuha ng mga 500 grams. And then, yung isa 1 kilo. So, kung i-total namin lahat yan, may times yan na one night nakakuha ng 80 kilos to 100 kilos. Sa isang ilog. Uy, 100 kilos times times 6,000. Meron akong 600,000. Meron. Pwede na ako mabuhay talaga, no? Alam mo, binigay sa atin ng Panginoon, Diyos natin, lumikha sa atin. Dapat i-develop ng tao. Yun, sir, maswerte tayo dito sa Pilipinas. Dahil bihira doon sa mga ibang bansa. Wala. Kasi sa kanila, 4 season, may yellow, etc. Sa atin, wala, continuous, ano? Okay, sabi ni Tony, pagka yung eel natin, dinevelop natin sa buong Pilipinas, kaya ba yun? Kaya, sir. Kaya. Sabi niya, maraming magkakaroon ng trabaho. Kaya ba yun? Kaya, sir. Kaya. Subok mo na, no? Nakikita ko, sir, na yung future nito. Okay. Maganda. Yung ating mga kapatid na Muslim, natutulungan mo ba para makahuli sila ng marami? Malaki ang tulong nito po, especially sa Cotabato. Cotabato and part of Mindanao. Malaki, Apari, nakakatulong talaga. Yung mga walang trabaho, sir, kuminsan nga, sir, driver tricycle, hindi na namamasada. Dahil umabot kami ng 39,000, 50,000 per kilo. Sa area pa lang yun. So, kikita siya sa isang gabi, makakuha siya ng 1 kilo, meron po siyang 40,000. 40,000. Oo. Meron ba akong matitiran sa lugar mo? Oo. Lilipat na ako. Mali ang trabaho ko, pare. Mali. Marami kasing doon, sir. Marami masyadong marami mga tao doon na nangangailangan. Pero ikaw naman, marami bang katulad ng RC?
Marami, sir. Nagbebenta kayo ng gano'n, nagko-coordinate sa mga namimili, no? Opo. Dati po, sir, kasi ako rin, nagbebenta ako. Inaamin ko na nagbebenta. And then, pag-usapan namin na why not matutulungan natin yung mga kapwa natin, kababayan na kuan. Kasi malaki ang kuan, makakatulong po talaga to. Opo. Anong future nito? Future nito, sir. Ang future nito sa tingin ko, sir, is kuan talaga. Marami ang pwede makinabang. Opo. Kasi bawat farm, ang daming tao. O, gaya nung mga farm nito, ilang tao meron? Mga 30. So, umabot ng 40, 50. So, talagang ang future, at saka ang kuan nito, sir, sa ibang bansa, talagang kilala na ngayon ang Pilipinas. Sa il. Alam po ninyo kabayan, ang igat ay hindi madaling alagaan. Hindi rin po napararami. Sa Pilipinas, inaabot ng 1 taon ang pagpapalaki sa marketable size. Sa ibang bansa, ayon po sa mga ulat, 3 buwan lamang po inaabot ang mga ito. Kung kaya't ang higit na nakikinabang ay ang mga dayuhan. Sa kabilang dako, laganap ang smuggling o pagpupuslit ng mga fry o elvers ng igat mula po sa Pilipinas na kailangang sugpuin ng ating pamahalaan upang lalong maraming Pilipino ang makinabang. Igat Kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin kabayan ay mga pagpapakitang gawa sa ating GSK, Gabayan sa Kabuhayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan sa GSK, makapamimili po kayo ng mga seminar na gusto po ninyong salihan. Ang talaan po ay aming naipakikita. Matatagpuan din po ang mga ito sa Facebook at may mga sample ng mga nagaganap doon. Kontak lamang po kayo kabayan para makibahagi sa ilan sa mga seminar na maaari po ninyong salihan. Halimbawa po, narito ang isa. So you have your cake flour here, then baking powder, then sugar. Sa gitna, ilalagay ang egg yolk. Ang egg white dito. Okay? Okay, dyan.
Ma'am, ano nasa isip niyo bakit kayo umattend dito sa GSK? Gusto kong matuto ng mag-bake. Hilig ko siya, so hindi ako marunong. So first timer ako na gusto ko mag-aral. Kasi pag ginaya ko lang yung recipe, talagang hindi ako makagawa ng cake. Kailangan talaga meron kang basic knowledge eh. Otherwise, talagang hindi mo siya matututunan. Katulad nun, iba-iba palang method ng mixing, iba-iba yung pagsukat. So, kung hindi mo alam yon, kahit may recipe ka, hindi mo makukuha yung paggawa ng cake. So, kung gusto nyong matuto dito, affordable naman. So, itong kay Ka Jerry na project na to, you learn about baking at the same time reasonable price naman. Iba yung hands-on at saka may lecture. Actually po, 2 times ko na po to, then yun po, learning then techniques din po. Kasi habang dumadami yung natutunan namin, dumadami yung nakikuha naming seminars and orientation dito, dumadami po yung nalalaman namin, nadadagdagan po yung information. Yun po. Iniimbitahan ko po kayo na sana mag-enroll din po kayo rito kasi marami po kayong matutunan at saka masaya. Alam po ninyo kabayan, marami nang nagtagumpay sa mga napiling proyektong pangnegosyo ng marami po nating mga kababayang nakadalo sa mga seminar ng ating palatuntunan. Kaya tawag na at sali na po kabayan sa ating GSK Kabayan sa Kabuhayan. Kabayan, mamayang kaunti, muli po nating babalikan ang bayan ng Gimba sa Nueva Ecija na kung saan ay naganap ang isang pulong-pulong pangkabuhayan na dinaluhan ng maraming nag-aalaga ng baboy. Dumayo rin po ang ilan sa mga kababayan natin sa ibang mga kanugnog na bayan sa nasabing lalawigan. Pulong-pulong kabayan, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format. Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin itatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, FeedPro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision. Magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal.
hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan, ang bayan ng Gimba na dinalaw ng ating alamin ay nangunguna pa rin sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop tulad ng baboy. At ito'y binigyang diin ng kanilang mayor, si Mayor Dizon. At laking pasasalamat sa pagdating ng FeedPro at palatuntunang ating alamin sa bayan ng Gimba. Alam niyo po, napakaswerte ho natin sa bayan ng Gimba na yung iniidolo po natin, lalo po sa sakahan, pag-aalaga po ng kahayupan, hindi po hayop na tao, kahayupan po ng animals, ha? Nandito po sila. Hindi ko po papahabain ang aking pananalita dahil alam ko, napaka-importante po yung ginayak na pag-aaral, pagbibigay po ng leksyon para po umunlad ang ating kabuhayan. Muli po, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ka Jerry Geronimo. Mabuhay po kayo, mabuhay po kayo. Salamat po, salamat po. Pagkatapos nito'y nagpaliwanag naman ang kanilang agriculturist tungkol sa kanilang mga programa para sa kanilang sektor na ginagalawan. So, isang magandang buhay po at pinagpalang umaga. Sa katanungan po ng ating kapatid na si Ka Jerry, ano ang magagawa ng pulong-pulong na ito sa kaunlad ng ating kabuhayan? Sa pananaw ko po, ang kaalaman na ibabahagi po sa atin ng FeedPro sa umagang ito ay makapagtataas po sa antas ng pamumuhay ng mga nag-aalaga ng baboy. Kung titingnan po natin ngayon sa merkado, pansinin po ninyo magkano na po ang live weight ngayon kumpara naman din po sa ating mga binibili. Kaya ini-encourage po natin ang ating mga kamagsasaka, ang mga kababaihan, lalo na po kayo, natulungan po natin ang ating ama ng tahanan, tayo po sa ating likod bahay, kung meron pong bakating espasyo, mag-alaga po tayo. Pagka po partner, wag po kayo mag-alala, meron po tayong mga pagkukunan with quality. Pagka naman po mga inahin, meron din po. Ang kinakailangan po, magkaroon tayo ng pulong-pulong na ganito upang yung po mga kaalaman ay patuloy pong maibahagi. Naniniwala po ako at ang ating punong bayan na ang kaunlaran sa kanayunan ang magdadala po ng kasaganaan sa bayang Gimba. Magtulong-tulong lang po tayo. Sabi nga po natin, napakadaling abutin ang pangarap kung tayo po ay gumagawa. Simulan po natin sa kanayunan. Ito po ang magtutulong sa atin upang ang progreso po natin maipadama. Dahil makikita po natin pag ang tao hindi nagugutom, wala pong kriminalidad. Pag ang tao po ay busog, masaya pong palagi ang kanyang aura. At sa nakikita ko po sa inyo ngayon na dumalo dito, alam ko, binahagi po ninyo inyong oras to be with us this morning dahil gusto niyo pong matuto. Ibinahagi niyo po inyong oras sa umagang ito dahil gusto niyo ang makakuha po inyong kaalaman ay ibahagi din niyo pagbalik niyo sa inyong mga lugar. Kaya nga po, sabi natin kanina, nandito po tayo sa usapang baboy. Baboy na siya magdadala sa atin dahil tayo po, napakahilig po natin sa pag-aalaga ng baboy. At sana, sa mga ilalagay po nating ilang oras dito, ano man pong kaalaman ibabahagi ni Ka Jerry at ng kanyang grupo, ito po ay ating pagyamanin. Dahil ang ating punong bayan, laang pong tumulong sa atin. Meron din po tayo mga community project na alam ko, maya-maya po, bibigyan po natin ng talaga nga po, iba po talaga ang bayang Gimba. Lahat po, tinutulungan natin. Kamukha po ng kaibigan ko ngayon na nandito, gusto na rin po mag-alaga. O sige, papalagaan kita mamaya kay kayo Dani. Kuya Dani, pakialagaan mo na to sa ating mababoy na usapan. Ayan. Yan po ang ating mga kasama rito. At sana po Ka Jerry, we welcome you here dito po sa bayang Gimba. Ang inyong pong presensya sa umagang ito will help a lot. Lalo na po sa larangan po ng pag-aalaga.
Mang Kalito, ano ang maitutulong mo sa kanila kung sakasakali na, di ba sabi mo may dispersal program sa baboy, no? Yan ba libre? Paano nilang papalitan ito? Paano silang pupunta sa iyo? Paano silang makakakuha ng mga dispersed na mga biik na kanilang aalagaan? At anong kapalit? Doon po sa programa natin sa livelihood program, meron po tayong mga pamantayan sinusunod. Sino po ba yung mga magiging qualified recipient natin? Dahil ang programa po namin sa kagawa ng pagsasaka ay aalagaan po ninyo ito pagka po ito ay sa inahin. Pagka po ito ay napaanak ninyo, ibabalik nyo lang po sa amin yung isang kulig. Kung ang alagaan nyo naman po ay mga patiner, yun lamang pong halaga kung magkano po yung kulig. So yun po yung start-up program natin. Gusto po natin na yung programa natin sa dispersal ay mabahagi sa lahat. Kung ang inahin po ang aalagaan natin, magbalik lang kayo ng kulig. At ito naman po, pag malaki na, ililipat po natin sa susunod. Kayo na rin po ang mamili kung sino ang pagbibigyan. Para po dun sa barangay na yun, dun na lang po iikot yung ating dispersal program. Alam po ninyo, kabayan, ang bayan ng Gimba sa Nueva Ecija ay isa lamang sa mga bayang nagbibigay ng matamang halaga sa pag-aalaga ng hayop tulad ng baboy. Kung kaya't nangako ang pamunuan ng FeedPro na muling babalikan ng mga taga roon upang tulungan ang mga ito sa kanilang gagawing proyekto sa pag-aalaga ng nasabing hayop. At kabayan, sa mga darating na araw, patutungo naman ang ating alamin sa lalawigan ng La Union upang tumugon sa kahilingan ng mga taga roon. Ang lahat ng ito sa ating extension service ng palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, FeedPro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan. Mamaya kabayan, pag-uukulan po natin ng pansin ng isang uri ng likas na ampalaya na taniyag sa bayan ng Gimba at sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Ang palaya na kung tawagin ay kapa. Kung bakit kapa, kabayan? Malalaman po natin mamaya sa huling bahagi ng ating palatuntunang ating alamin. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, mula po sa Barangay Yuson, dito sa kinalalagyan po namin sa bayan po ng Gimba, napadako po kami sa isang napakagandang hindi naman proyekto, kung hindi pananim ng ating po mga farmer, mga magsasaka po natin na pinakikinabangan. Ito po ang likas na ampalaya. Sabi nga, native, sobra po ang pagkakapait po nito, pero ito po ay may bigay na pakinabang. Lito, Yes, ito ba mabibili? Ay,
Opo, mabibili po ito. Sa katunayan nga po, ang mga nagtatanim natin dito, alas 3 pa lang na madaling araw, nandito na sa Kapaan Field. Kapaan. Bakit tinawag na kapaan? Sapagkat ito po hindi nyo makikita kung tititigan nyo lang. Nakatago po ito, nasa ilan, kinakaila po, kinakapa. Kinakapa. Kapag kinapa mo ang ampalaya, kinakailang kakapain mo alas 3 ng umaga, madilim pa. Madilim pa po, para po nang sa gano'n, makakarating sa Pamilyang Bayan, ito po ang iniintay sa ating Pamilyang Bayan, ang ampalayang kapa. Ba't kinakailangan kakapain? Yun po ang nature nito eh. Kinakailangan kapain dahil hindi po makikita, nasa ilalim eh. Ganoon. Opo. Pero kung pasisimulan po natin, nagsimula ito sa bundok-bundok lang, sa mga ligaw-ligaw na lugar dito. Ampalayang ligaw, opo. Hanggang sa na-develop po natin ang buto. Ito po ngayon yung OPB na variety natin. Anong OPB? Yung open pollinated variety. Na mamumulaklak yan po ang kukunin natin. Sila rin ang nagkuha na lang dito. At ang buto po nito, ang halaga, umaabot po ng 2,000 ang isang salop. Okay, naku. Marami pa tayo makukuha rito. Ay, ito po ang kanilang kakakakitaan dito. Uutusan ko yung mga kasama ko. Mga paka nga kayo ng buto rito. Josie, dito sa inyong tanimang ito, mga ilang farmer, ilan sa inyo ang nakikinabang sa pangangapa? Marami rin po na nagtatanim ng ampalaya dito. Meron po bang 30? Meron pong 30. Ganon? Hindi lang po siguro. Marami? Marami rin po. Okay. At ikaw ba nakikinabang dito? Nakikinabang din po. Marami ha? Opo. Kapitan, mga sa isang ganitong kalaking, ito ba tinatanim pa po ninyo o talagang tumutubo lang? Talagang tinatanim po, Kajere. Pagka nagtatanim kayo rito, mga kailan po ang pagtatanim at kailan po ang pag-aani? Depende po sa panahon, Kajere, kung maaga yung paghinto ng ulan at gapas na yung mga palay dito, nagtatanim na. Mayroon yung maaga na tinatamnan para yung mga pantok ba, yung mga matataas na lugar, inaagahan po na tamnan yon para pagka maagang ma-harvest yung palay, ito na po ang itinatanim. Kasi iba yung presyo ng mga nauuna kaysa sa mahuhuli po o kaya masabay sa karamihan. Pero kung ating pag-uukulan ng pansin ng mga ampalaya, baka naman dito lamang sa Nueva Ecija kilala ito at saka dito lamang nabibili sa ibang panig po ng Pilipinas. Ay yun lang po ang hindi ko alam dahil hindi naman po ako lumalayo dito sa Nueva Ecija, kundi dito lang ho tayo. Hindi natin alam kung sa ibang lugar pa may mga nagtatanim pa ho. Oh. Pero ito ba kung sakasakali na makikita ng mga tao, mayroon palang ganitong klaseng ampalaya, ito kaya ay katutuwaan at magugustuhan ng mga kababayan natin? Ano ang pinakamagandang katangian ng nasabing ampalaya? Inyong ulam po. Ibig sabihin, sa lasa, sa laki hindi, no? Sa presyo, anong maganda rito kung ikukumpara natin sa ibang klaseng ampalaya? Ay kung may hilig po sa medyo mapait-pait, ito po talaga ang maganda yung pait niya. Masarap yung pait niya. Kaysa yung sa ibang ampalaya na walang pait, lalo na yung hybrid na mahaba po, wala hong pait yon. Kaya ito ang pinakadabis daw yata na isa rin na nakakaano sa gamot ng diabetes. At dito sa mga ganitong klaseng produkto, kapag ka naipakilala natin, naipalabas natin sa ating alamin, sa palagay mo katutuwaan ito? Ay, opo. Sa ganito kalaki, sir, mga gaano karaming makukuha? Kikitain natin dito. Ibig sabihin, sa ano muna, sa dami ng bunga, mga gaano karami? Ay depende po sa kagalingan nung may tanim na ampalaya kasi dito po mayroon yung talagang hindi naman po itinuturo yung kanya-kanyang diskarte po rito. Mayroon yung mabunga, mayroon yung hindi gaano, mayroon yung katamtaman po. Ginagamitan ba ito ng fertilizer? Ginagamitan din po. Kung dumilam ng hayop ang ilalagay natin, okay naman? Ay okay lang po. Okay siya. Yung mga iba ginagamitan po talaga ng organic. Opo. Pagka nag-ani yung mga kabayan natin sa alas 3 ng umaga, mga nakakailang kilo sila? Ikon po yun bandel po yun, bandel po yun. Bandel po. 10 kilo po yung isang bandel. 10 kilo? 10 kilo po yung isang bandel.
Yung pong kapatid ni Kunsyal po, maluwang po yung taniman niya. Balita ko, umaabot ng 150 bundles daw yata o hanggang sa 200 bundles. Pagka 200 bundles, magkano po ang isang bundle? Kwentahin po natin nung natsambahan po niya yung 80 yata, 60. 60 isang kilo nun. Sa 60 isang kilo, di 600 po yung isang bundle. O doon sa 10 bundle, di 6,000 na po yun. O yung 100, di 60 mil na po yun. Di 90,000. 90 na, no? Opo. At pagkatapos, mga ilang beses po sa isang taon, pwedeng makinabang dito? 2 beses po ang taniman dito kung gusto nilang mag-second crop. Pagkatapos main crop ho itong mauna, pagka umabot ng Marso-Abril, alatsambahan naman na po yun. Pwede po yun na pangalawa yun. Oo nga, pero ito palagay ko pagka naipalabas natin, hahanapin ng ating mga kababayan ang mga ampalaya na kagaya po ng kapa. Pero pag hindi po kayo marunong mangapa, hindi kayo makakaani, ha? O, dapat kakapain di ba? Hindi mo makikita sa mata-mata. Kapa ng kapa ang ating pong gagawin dito para po tayo ay kumita ng kinakapa nating mga ampalaya na kung tawagin po natin ay kapa, kinapa. Okay kabayan, sa ngalan po ni Carlito, ni Danny, at ni Calucio, si Kapitan, Carlitos, at saka si Josie, at marami pang iba. At yung coordinator natin sa Feed Pro, sila Carlos, sila Chris, at marami pang iba. Ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Hieronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan mula po sa Barangay Yuson, sa bayan po ng Gimba. Ang ating pong kinalalagyan ngayon ay taniman po ng ampalaya na kung tawagin po natin ay kapa. Ang lahat ng ito, pati na po ang kapa, ay ating pinangangalaga sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kasanglahi, kabayan, sa ating palatuntunan.